Panibagong araw, panibagong pagsubok na naman ngayon. Kaya na nga, nagtapon na nga ako ng basura pagkatapos nga itinapon ko na rin yung ihi ni Kinkin sa pauti niya. Diyan lang talaga yan siya na CR. Ganito talaga mga gawain ko sa umaga pagkagising. At ayan nga si Kinkin, tinawag pa ako, gutom daw siya. Kaya ayan, biskwit lang muna kakainin niya kasi hindi pa ako nagsaing. Pagkatapos nga niya, naghuhugas na nga rin ako ng mga hugasin. Kagabing hugasin pa to, hindi ko lang nahugasan kagabi. Pag dito naman naghihiwa na ako ng mga talong. Dalawang talong lang yan kasi yan lang natira sa ref. Kaya masarap talaga yung talong. Di ba mga mare? Char! At ayan na nga si Kinkin, pinaglalaruan niya mga talong. Maganda naman talaga kasi laruan yung talong, lalo na sa gabi. Di ba mga mare? Char! Kayo naman, di kayo mabiro. Pagkatapos nga habang nagsasaing ako dito, at ako'y nagtutupi dito sa loob, pinagsabi ko na talaga yung mga trabaho ko. Parang ikaw, pinagsabay lang. At nung naluto na nga ang ulam tsaka sinaing, at ayan, kumakain na nga kami dito ni Kinkin. O, tingnan nyo naman kung gano'n niya ka-favorite yung talong na yan. Ako, yan nga yung kagandahan kay Kinkin, kumakain siya ng gulay. Yung hindi katulad ng ibang bata na pahirapan pakainin ng gulay. Si Kinkin, kahit anong gulay pakain mo, kakainin talaga niya. Kahit nga okra, nakain siya. Huwag yung ampalaya, masyadong mapait daw. Tingnan nyo naman, napapasayo na siya dyan dahil sobrang gustong gusto niya yung talong. At kahit ganyan siya kapayat, tingnan nyo naman, nakain siya ng mga gulay. Kasi nung 1-year-old pa lang yun si Kinkin, sinanay namin yan sa gulay. Yung ibang bata kasi hindi nila pinapakain sa una pa lang ng gulay, kaya hindi nasanay. Si Kinkin, tingnan naman. Kaya napakaswerte talaga namin mag-asawa, dahil nga si Kinkin, hanggang ngayon nakain pa rin siya ng gulay kahit papano. Kasi nung baby siya, ni-estiman ko lang talaga siya ng gulay dun sa taas ng kanin. At nung matapos nga kami kumain ni Kinkin, at ayan, naglinis nga ako dito sa kusina. Naglilipat kasi kami ng bahay, kaya kailangan malinis tong bahay bago iwan. Hindi naman kasi maganda na iwan tong bahay tas dugyot. Nakakahiya naman dun sa caretaker ng bahay na to. Kapag dugyot kasi ang bahay mo, dugyot din ugali mo. Char! O siya, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood.